judgment po ng hukuman sa kasong sinampa po ninyo? Si Mr. Joel Payahay po ay acquitted kasi may failure of the prosecution to prove the Alright. guilt. So, in other words, ma'am, acquitted, dismissed po yung kaso. Yes po. Kinonfiscate nila, tapos under the possession or care ng ibang tao, namatay yung buntis na kalabaw. So, may negligence na rin doon sa DNR. Nagkamali na pa yung forest ranger, namatay po yung animal, certification lang ang sagot ninyo. Mga karabaw po, ma'am, hindi po yan tractor na pwedeng kumpiskahin. Hindi po yan sasakyan. Animal po ito, ma'am eh. Sabi, baka gusto po ng pangyera natin, magdemandahan muna tayo. Lumilitaw sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, nakagawa po sila ng hindi makatwirang pinsala. Yan po ay graft and corruption. Nako, nako. We wanted to talk or have a conference with the Payahay, but we are overwhelmed with their complaints po. They went to different forum po. Eh, naghahanap po sila ng hustisya. They're not doing the forum shopping. Tapos na po yung kaso. They want justice. sir. They Yes. want compensation. 2020, nagtatanim po yung kapatid ko dun sa palayan namin at bigla naman po dumating yung mga forest ranger ng DNR at kinasuhan po nila ng illegal logging. Nung pagkatapos nun, kinuha nila yung kalabaw at ginawa daw po nilang ebidensya para dun sa nila kinaso nila na ito illegal logging. Nitong June 7, 2023, nanalo na po kami sa kaso. Ngayon po, bumalik kami sa opisina ng sentro para kukunin sana namin yung kalabaw. Kaya lang, sa kasamaang palad po, namatay na po yung kalabaw namin. Ngayon po, nag-ano kami ng bayad po sana sa kanila. Ayaw na ba nila magbayad dahil nasa gobyerno na po sila nagtatrabaho. Ngayon po, nagtataka lang po kami na yung kalabaw namin, bakit kinuha po nila bilang ebidensya daw po nila doon sa kinaso nila na illegal logging. Mukha po bang truso yung kalabaw namin para kukunin nila na bilang ebidensya doon sa kinaso nila na illegal logging? Pag sinabing illegal logging, kahoy. Ang kalabaw ba ay hayop or halaman? Hayop. Kaya mo bang kumpiskahin ng kalabaw, illegal logging? Hayop yan eh. Kahoy, illegal. Get it. Pagsagutin natin, gawin natin kalabaw, mga taga-diyan. Okay, ayusin na natin. We take it from there. Do you understand it? Okay, ganon. Kasama po natin dito si Jomar Payahay. Jomar, magandang umaga sa iyo, no? Yes sir, magandang umaga po sir. Yung nahuli ka, kapatid mo, ano? Yung kapatid ko po sir, yung nahuli po. Okay. Nahuli siya, umano'y naaktuhan daw ng illegal logging, Yes, sabi sir. ng DNR. Yun po yung sabi nila sir. 2020, illegal logging, sabi ng Sendro Ayugon, yung kapatid mo, si Joel. Joel po sir. Okay, nahuli raw to sa akto ng mga forest ranger ng DNR. Ang kanyang kapatid ang puputol ng punong kahoy sa kanilang lugar. Dahil dito agad daw inaresto ng PNP at ng Sendro ang kanyang kapatid. Okay lang po yun. Di po kami nangungunsinte doon sa mga gawaing mali. May proseso po tayo riyan. Kinumpiska din ng Sendro ang alagang kalabaw bilang ebidensya. Ayon kay Jomar, ibinigay ng Sendro ang kanilang kalabaw sa pangangalaga ng ibang tao. Okay. Etong June 2023, abay, nawala po, yung acquit po sa kaso ang kapatid ni Jomar dahil wala raw po nakitang ang hukom ng matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya naman, sinubukan daw na bawiin ng kapatid ang kanilang alagang kalabaw sa kustodiya ng Sendro. Subalit, ayon itong mga Sendro, patay na raw ang kalabaw. Dahil nagkasakit ito ng 2021. E anong ginawa ninyo? On the line, si Attorney Alex Ciel Rose Concepcion. Magandang umaga sa iyo, Attorney. Yes po. Good morning po. Attorney Alex Ciel Concepcion, Rose Concepcion, magandang umaga sa iyo. Ma'am, thank you so much for taking our call. Live po tayo sa IBC TV 13, ma'am. Thank you din po for calling me. Alright, ma'am. Ito lang, ma'am. We have here a case na kung saan yung kalabaw na ano na ata sa korte na ito hoy, nabasura na sa korte at na-acquit na po yung inaakusahan ng illegal logging si Joel Payahay. Subalit, ang kanyang inilalaban dito, ma'am, yung kalabaw po ay namatay sa pangangalaga ng ibang tao nang kinumpiska po ng DNR dito po sa Negros Oriental sa Penro. Buntis pa man yung kalabaw, patay na po yung kalabaw at ginamit po yung kalabaw bilang evidence doon sa paghihila ng troso.
Ano pong tingin nyo rito, ma'am? First of all, Sir Ben, may I just correct po yung kaso na naisampa po sa korte. Hindi po illegal logging, Okay. kundi Section 69 po, which is illegal occupation po. Section 69 of Presidential Decree number 705. Ano pong ibig sabihin yan, ma'am? So yung sa Section 69 po, tingnan po natin unlawful occupation or destruction of forest land. Okay. So yun po, yung sa Section 69, any person who enters and occupies or possesses forest land without authority. So any tenurial instrument po, license, permit, yun po. So kasi yung area na inoccupy po ng mga payahay po ay timberland. So it Okay. never was reclassified. Okay. Ma'am, ano pong nangyari sa hukuman? Anong judgment po ng hukuman sa kasong sinampa po ninyo? Si Mr. Joel Payahay po ay acquitted kasi may failure of the prosecution to prove the Alright. guilt. So, in other words, ma'am, acquitted, dismissed po yung kaso. Yes po. Alright. Diretso na po ako rito. Okay, dismissed po yung kaso. Wherefore, in view of the foregoing, the accused, Joel Payahay Calabroso, is hereby acquitted for the failure of the prosecution to prove the guilt of the said accused beyond reasonable doubt. So kung ano pong sinasabi ninyo kanina as regard to the illegal occupation, unlawful occupation, which is occupying, squatting, and destruction of forest land, timberland na sabi ng lupa, it was never reclassified, and the court made its ruling, is dismissed for lack of evidence. So therefore, lahat po na action na ginawa po ng DNR, then course through the prosecution, dismissed by the court, the judge. Ang ibig sabihin po rito yung PD 705, Section 69, was dismissed for lack of evidence, which is basically giving justice doon po sa the accused. Tama po ba, ma'am, na ang kalabaw kukumpiskahin or i-detain? Ang pinakamasakit po rito, kundi ba naman po nag-iisip siguro yung mga taga-DNR dyan, kinonfiscate nila, tapos under the possession or care ng ibang tao, namatay yung buntis na kalabaw. So, well, may negligence po doon sa tao. Siguro negligence na rin doon sa DNR. So, may pananagutan po ba yung Penro, Negros Oriental dito sa ginawa ng mga tauhan po ninyo? At ito ba'y babayaran po ba ninyo? Itong pobreng magsasaka na na-dismiss ng korte. So, ano pong gagawin po ng DNR? Sir Ben, may I respectfully refer back to the facts of the case po before we go to the damages that is being asked or demanded by the payahay po. Ano pong gagawin ninyo, ma'am? Yes po. So, referring back to the case po kasi, the forest rangers po who were the apprehending officers rightfully confiscated all implements, tools, equipment, including domestic animals po. It is stated in Section 69, Paragraph 2 of 705 po. So if whether or not it is illegal logging or illegal occupation, pag yung mga vehicles, domestic animals po, like the carabao and any kind of equipment po, when used in the commission of the offense, it should be confiscated po. And it is subject to the Well, ako po, ma'am, yeah, I understand where you're coming from, but I'm only trying to tell you exactly. This is a farm animal. You can confiscate the farm animal. You can confiscate a vehicle using it as a transport, a contraband or anything illegal, logging or whatever. Pero a farm animal, don't you think that you're supposed to be, the forest ranger should be getting first, you know, the wisdom or the advice of the municipal agricultural officer sa LGU so that itong issue na to may Bureau of Animal Industry para mapangalagaan din yung hayop. Di ba, ma'am? I agree with Yes, you, sir. now, ma'am, ginawa po ba, coordinated- ma'am, ginawa po ba, ma'am, ng itong mga forest ranger under the guidance po ng DNR, working with the Department of Agriculture, kasi hayop po ito, ma'am, eh. Saan po I agree. nilagay yung hayop kaya namatay? Kasi at this point, ma'am, Yes, sir. what are we gonna do? Is the farmer compensated for, you know, the negligence of the Department of Environment and Natural Resources under provincial office or the forest ranger? Kung sakaling ikokompiska niyo yan,
didn't you ever seek the guidance ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, how to take care of this? Kasi pang-gubat lang po kayo mga forest ranger Pang mga ano po yan mga gubat or anything, protected area. Pero hindi nyo po naprotektahan yung farm animal kasi in-outsource nyo po namatay yung buntis. Are we seeing compensation dito sa farmers na namatay yung kanyang buntis na kalabaw na kinumpiska ninyo? Natalo kayo sa hukuman? Sir, I have to go back with reference to the municipal agriculture officer. We actually coordinated with the municipal agriculture's office of the municipality of Ayungin. And in fact, they took autopsy, not autopsy, but they issued a certification confirming the death of the animal. Now, with regard to the compensation, sir, we have to stick to the judgment of MTC Bindoy po, sir. Okay. So ma'am, okay na sa akin ma'am, parang gusto niyo sabihin, natalo na kayo sa korte, pupunta pa kayo sa korte. Nagkamali na po yung forest ranger, nagkamali po yung prosecution, namatay po yung animal, certification lang ang sagot ninyo. Ano pang gusto sabihin? Force majeure, act of God, or negligence of man for not taking care of the farm animal? This is not a vehicle na pwedeng i-impound. Farm animal po ito, ma'am Kaya ako po, may very particular po ako kung may coordination po ba yung DNR sa DA. Particular pagdating sa mga animal. We're talking here, Bureau of Animal Industry. Mga karabaw po, ma'am, hindi po yan tractor na pwedeng kumpiskahin. Hindi po yan sasakyan. Animal po ito, ma'am Pero ma'am, mali ata, you took possession of the animal and the animal, carabao died, namatay po. So, I'm only trying to say, ma'am, would there be compensation? Attorney Batas Mauricio, ano pong tingin ninyo? May pananagutan ba? Dapat bang panagutan? Compensate ba? Now na, kumbaga, nagkaroon ng sinasabing death of the animal na hindi pala pinasok sa tamang proseso. Pangunahin po na masasabi natin tungkol dito, well, if we want to derive inspiration or enlightenment kung ano dapat tinatrato sa mga ganyang alagang hayop ng mga magsasaka. Doon po sa ating Section 13, Rule 39, yun po yung reglamento para sa pagpapatupad na ng mga desisyon ng mga hukuman. Bawal pong kunin yung mga alagang hayop bawal pong hatakin dahil itinuturing na ito po yung ikinabubuhay ng magsasaka kaya hindi dapat sinakikelman. Bawal pong kunin ni sheriff, bawal pong kunin ng hukuman, bawal po kahit kanino. So ang sinasabi po nila, element of the crime yung carabao. Kaya lang po, ang problema natin, meron pong tungkulin yung pong nagpahuli o yung mga humuli na pangalagaan ang kalusugan ng hinuling kalabaw o ng hinuling alagang hayop. Lalo na po yan, natatanging gamit ng magsasaka. Katulad po ngayon, Ginoong Bentulfo, napawalang sala, hindi totoo yung akusasyon. Kailangan pong panagutan. We can see where the good panyer is coming from by saying that is not provided for in the judgment. Well, we know that. Ang magiging problema po natin dito, baka gusto po ng panyera natin, magdemandahan muna tayo. Demandahin natin yung mga nagpunta sa DNR at kumilos upang hulihin yung magsasaka, hulihin yung kalabaw. Bakit po? Lumilitaw sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, nakagawa po sila ng hindi makatwirang pinsala. Lalo na po dito sa napatunayan ng hukuman, wala namang pagkakasala sa illegal logging o kung ano pa mang ibang paglabag sa mga batas sa kalikasan. Yan po ay graft and corruption. Nako. Yes, Section 3E ng Republic Act 1319. Alam ni Panyere. Grave negligence. Opo. And more than actually negligence. Okay. Ginoong Bentulfo. Dahil criminal po ito. Okay. Criminal intent out of the official act of the government official. If they want that, then we can help the farmer. I find it grave oppression, grave aggression para doon sa magsasaka na nagsusumamo na mabayaran lang sila. Hindi naman sila nagkasala, napatunayan ng hukuman. Ang gobyerno natin kaya magbigay ng mga ayu-ayuda sa mga walang katorya-torya mga kuminsan. Parang ito, namatay ang kalabaw. Ayudahan natin mga magsasaka. Nagsalita na po yung attorney rin, si Attorney Batas Mauricio, Attorney Concepcion. What do you think? Yes, sir. Thank you very much for your insight, sir. Actually, sir, that's what also I've been trying to say. We wanted to talk or have a conference with the Payahay, but we are overwhelmed with their complaints po. 888, DILG, lahat-lahat na po Hindi namin ma-address yung gusto nila kasi they went to different forum po. So we could not
really going to different have a sit forum, down with mabuti them. sana mo, hindi sila hindi po sila sinasabing yung ano, parang mga forum na pinupuntahan. Eh, naghahanap po sila ng hustisya. They're not doing the forum shopping. Tapos na po yung kaso. They want justice. sir. They Yes. want compensation. Yes, and I sir. think that And they deserve that. Siguro kung before the case is being heard, abay, forum shopping po pwede. Pero dito po, they're now seeking justice. Magkano po yung compensation then? Maybe you'll understand exactly what I'm saying here. Yes, sir. I understood clearly, sir. Ang sa amin lang po kasi, if they went to the office and we could have a sit-down with them. Kasi Okay, si ma'am, Mr. sige, Joe ganito. Mayahay po. Sige, ganito, Yes, ma'am. Sige, out of respect and courtesy, sa tanggapan niyo po, naka-tape po lahat. Recorded po ito. Mapapanood po ito sa aming YouTube channel, nationwide, worldwide. Pwede rin pong gamitin ng Department of ng DNR. Kilala ko pa rin naman po yung inyong regional director dyan. Para sa akin lang po, nilalapit ko po rin yun, para in your level, ayusin na lang po. Eh, kawawa naman Yes, po yung mga magsasaka. Voiceless, Yes. powerless po sila. Kaya pumupunta, kalayo-layo po ng Negros para makarating lang po rito. Kawawa naman po, ma'am. Yun lang gusto kong, human factor lang pong hinihingi ko. Thank you very much, Sir Ben. They could go to the office po. Sige, ganito. We will work with you and see na parang medyo ma-address na rin po ito. Maraming salamat, Attorney Concepcion. Okay? Thank you din po. Alright. Attorney Batas, nandiyan ka pa? Maraming salamat po, Maraming. Po. At I think nakita po ni Attorney Concepcion ang ilaw sa dulo ng problema ito. Alright. Maraming salamat po, Maraming salamat. Well, ganito na lang. Usap tayo at daanin natin sa tamang proseso. Ayoko naman na sasabihin suplado, ginagamit kong tanggapan. No, ako'y para doon sa walang boses, walang kalaban-laban. Dahil nagpabitag ka, ilalaban namin yan. Hindi namin kayo iiwan. Nasa tama kayo, nagdesisyon ng hukuman, ay karapat-dapat lang kayo mabayaran doon sa namatay na kalabaw sa pangangalaga ng mga kung sino man ang kanilang inatasan kasi hindi tama yung proseso. Higit sa sumbungan, imbestigahan at amang reklamo, bibigyan po ng solusyon at aksyon. Kapag kayo po'y nagpabitag, may pang-aabuso, may panlilinlang, may panloloko at may kapabayaan. Sa bitag po, ilalaban po namin, di po namin kayo iiwan. Dahil nag-iisa lang ang pambansang sumbungan, yan ay bitag, tulong at serbisyo, may tatak. Eksklusibo po ang tatak ng bitag. Bitag po institusyon. Ako po si Ben. Ang apelyido po ay Tulfo, pero mas kilala po ako si Bitag. Ito po yung programang #Ibabitag Mo.